Nagising si Natalia at Tessa sa malamig at mabahong kwarto. Ramdam nila ang pagod mula sa paglilinis kagabi. Ngunit wala silang magawa kundi tiisin ito. Akala nila ay mababait ang mag-asawang nag-ampon sa kanila, pero nagulat na nga lamang na agad silang pinalinis at kinulong sa kwarto tapos nilakpa. Nang marinig nila ang pag-unlock ng pinto, akala nila sinama ng Ramir at Aling Sonia ang pumasok. Nag-aalala si Tessa habang nakasilip sa butas. "Ate, baka sila na yun. Siguro okay na sila ngayon." Sambit niya kay Talia. "Sana nga, Tess," sagot ni Talia, pero may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang tono. "Pero di ako kampante." Biglang bumukas ang pinto at sa halip na ang inaasahan nilang mag-asawa, isang dalaga ang pumasok, mga nasa 17 o 18 anyos. Mukha itong mas matanda ng ilang taon kina Talia at Tessa. Pero halata sa tindig at ekspresyon nito na mataas ang tingin sa sarili. Tumaas ang kilay ng babae nang makita ang kambal na nakaupo sa sulok. "Oh, bangon na kayo dyan. Sumunod kayo sa akin." Nagkatinginan si Natalia at Tessa halatang nagugulhan. Wala silang ideya kung sino ang dalaga, pero halatang kilala nito ang lugar. Tumayo silang dalawa at sumunod na nga lamang na tahimik at walang tanong-tanong. Habang naglalakad, bumulong si Talia kay Tessa na puno ng pagtataka. "Sa tingin mo sino siya?" "Ewan ko pero mukha siyang mataray," sagot ni Tessa at bagyang naniningkit ang mga mata habang tinitignan ng dalaga. Bumaba sila ng hagdan at dinala sila ng dalaga sa isang kwarto na mas maliit pero mas makalat at madumi kaysa nga sa kanilang tinulugan. Maraming sirang gamit, basag na plato at mga basura sa sahig. Tinuro ng dalawa ang loob ng kanyang kwarto at mataray na nagsalita. "Linisin niyo to. Dapat kumikintab to mamaya, ha?" Nagulat ang kambal. Alam nilang dinala sila sa bahay para maging anak, hindi para maging katulong. Biglang sumiklab ang damdamin ni Talia. Hindi na nakatiis pa si Talia at nagsalita. "Sandali lang po. Hindi naman kami ang katulong dito. Hindi kami maid." Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa sinabi ni Talia at biglang nandilim ang mukha nito. Walang sabi-sabi, lumapit siya kay Tessa at marahas na hinila ang buhok nito. "Anong sabi mo? Akong nag-uutos dito. Kung ayaw niyong maglinis, mas lalo kayong walang makakain dito." "Aray!" sigaw ni Tessa habang nagpupumiglas. "Ate, tulungan mo ko!" Agad namang sumugod si Talia. Hindi alintana ang takot at pilit na inilayo ang dalaga mula kay Tessa. "Bitawan mo siya!" utos nito. Halos manginig sa galit habang hinihila ang kapatid palayo. Sa wakas, binitawan na nga ng dalaga ang buhok ni Tessa at natumba ito sa sahig. Hingal na hingal. Hawak ang masakit niyang anit habang pilit na pinipigilan ang luhang pumatak. "Akala niyo ba pwede kayong maging espesyal dito? Hindi! Wala kayong silbi dito kundi maglinis at sumunod. Kaya kung gusto niyong manatili, gawin niyo kung ano ang inuutos ko." Tumalikod dito at padabog na lumabas ng kwarto. Bago pa tuluyang makalabas, sumigaw pa ito. "Pagbalik ko, dapat malinis na yan. Kung hindi, malalagot talaga kayo sa akin kina mama at papa." Nang makaalis na nga ang dalaga, na paupo si Tessa sa sahig. Patuloy na hawak ang masakit niyang ulo. "Ayoko na, ate," bulong nga ni Tessa habang humihikbi. "Bakit ganito sila? Akala ko mababait sila, pero bakit ganito?" Hinaplos ni Talia ang likod ni Tessa. Pilit na kumakalma, kahit siya man ay ramdam ang matinding galit. "Kailangan nating magtiis, pero maghanap tayo ng paraan para makaalis dito. Hindi tayo dapat tratuhin ng ganito." "Pero paano, ate? Anong gagawin natin?
Paano tayo makakaalis? Tanong nga ni Tessa sa kapatid. Hindi ko pa alam, pero hindi tayo papayag na ganito lang ang buhay natin dito. Magtulungan tayo, Tess. Lilinis tayo ngayon, pero hindi tayo susuko. Pagamat pahirap at takot, sinimulan nga nilang maglinis ng kwarto. Parehong nakatanaw sa pinto. Umaasang may darating na pagkakataon para sa bangungot na kanilang kinasadlakan. Pagkatapos ng buong araw na paglilinis, doon rin sila nakaramdam ng pagod. Ang mga kamay nila ay marumi at ang kanilang mga tiyan ay kumakalam dahil hindi sila pinakain mula noong dumating sila. Nang tawagin sila ni Aling Sonia para sa hapunan, mabilis silang sumunod. Malamig ang tono ni Aling Sonia habang nakatayo sa pinto ng kanilang kwarto. Tara na, oras na ng hapunan, bumaba na kayo. Nagkatinginan ang kambal at mabilis na naglakad papunta sa dining room. Sa isip nila, baka ngayon ay magiging mas mabuti na ang trato sa kanila. Pero pagdating nila sa mesa, nakita nila sina Mang Ramil, ang dalaga na nambuli sa kanila kanina, at ang dalawang batang lalaki na siguro yung mga anak ng mag-asawa. Tahimik na napatingin si Tessa sa paligid. Ate, parang wala silang pakialam sa atin. Oo nga eh, parang hindi tayo parte ng pamilya nila. Sagot naman ni Talia. Habang abala ang lahat sa pagkain, walang pumansin at nagbigay ng ngiti sa kambal. Parang wala silang bagong kasama sa mesa. Wala rin kahit na anong mainit na pagtanggap. Kahit ganoon, umupo sila sa bakanting mga upuan, malapit sa pamilya, umaasang makakakain sila ng sabay. Bigla na nga lamang tumayo si Aling Sonia at tumaas ang kilay. Sinong may sabing pwede kayong kumain sa mesa? Nagulat si Natalia at Tessa at nagkatinginan na tila hindi makapaniwala sa narinig. Akala po namin kakain po kami kasama kayo. Tanong nga ni Tessa. Akala nyo kakain kayo dito? Hindi kayo bahagi ng pamilya namin para makikain sa mesa. Uwi ka ng ginang sa kanila. Lumapit siya sa kanila at tinuro ang sahig, malapit sa kusina, kung saan nakalatag ang isang maliit na piraso ng basahan. Diyan kayo kakain, sa sahig. Kung gusto nyong kumain, pero kung ayaw nyo, wag na lang kayong kumain dahil sayang ang bigas na ipapalamon namin sa inyo. Halos hindi makapaniwala ang kambal sa sinabi ni Aling Sonia. Hindi nila ito inaasahan mula sa isang pamilya. Pero gutom na talaga sila at wala na nga rin silang magawa. Ate, hindi ko na kaya, parang aso tayo rito. Mangiyak-ngiyak na bulong pa ni Tessa. Wala tayong magagawa ngayon. Kailangan nating kumain. Mamaya na natin isipin to. Dahan-dahang naupo ang kambal sa sahig. Walang imik at iniwasang makipagtalo pa. Nilapag ni Aling Sonia ang mga plato nila sa basahan. Mga pagkain na halatang tira-tira lang mula sa mesa ng pamilya. Habang kumakain ng kambal sa sahig, narinig nila ang bulungan at tawa ng mga nasa mesa. Ang dalawang anak na lalaki ng mag-asawa ay nagtitinginan at tinatawanan pa talaga sila. Diyan ba talaga sila kakain? Nangasar na wika ng isa pa sa mga anak na si Hovar. Oo, hayaan niyo sila. Baka magustuhin nilang kumain sa sahig araw-araw. In fairness, bagay silang maging aso. Nakakalukong sambit naman ng dalaga kanina na si Clarice. Masakit para sa kambal ang kanilang sitwasyon, pero tinitiis nila dahil sa gutom. Wala silang ibang nagawa kundi sundin ang mga utos ng mag-asawa. Maya-maya matapos silang pakainin, nang parang hayop, tumayo si Aling Sonia at lumapit mula sa kanila. Malamig na tumawa si Aling Sonia, saka nagsalita. Ano? Akala niyo ba inampun namin kayo para maging mga prinsesa dito? Hindi kayo espesyal. Kung gusto niyo talagang manatili dito, may mga kailangan kayong gawin. Tumayo si Tessa
Hawak ang kanyang plato at nagtanong nang may kaunting lakas ng loob. Akala po namin magiging pamilya tayo. Hindi po ba inampun niyo kami para maging anak? Anak? Ani ni Aling Sonia, na tila natatawa pa nga. Hindi ko kayo inampon para maging pamilya namin. Kinuha namin kayo para may maglilinis ng bahay. Kaya kung gusto nyong manatili magtrabaho kayo dahil kahit umalis man kayo, hindi na kayo ulit tatanggapin ng bahay ampunan. Biglang tumayo si Mang Ramil mula sa mesa. Ang dating masayahing mukha nito ay nagdilim. Ang totoo niyan, wala kayong kwenta rito kundi ang maglinis at sumunod sa amin. Kung hindi nyo gusto, aba, pwede kayong umalis. Pero sino bang tatanggap sa inyo, ha? Nagkatitigan si Natalia at Tessa. Dama ang sakit ng mga sinabi ng mag-asawa. Wala na silang ibang mapupuntahan kaya't napilitan silang tiisin ang lahat ng to. Tahimik silang bumalik sa pagkain. Nakaupo sa sahig habang ang pamilya ay nagpatuloy na parang wala silang pakialam. Matapos ang hapunan, tumayo si Aling Sonia at itinuro ang kusina. Pagkatapos nyo dyan, linisin nyo ang mesa at ang mga pinggan. Huwag kayong tatanga-tanga, ha? Hindi kayo babalik sa kwarto nyo hanggat hindi tapos ang lahat. Ramdam ng kambal ang lungkot at hirap ng kanilang sitwasyon. Hindi ito ang buhay na inakala nilang makukuha sa ampunan. Pero nagkasundo silang magtulungan para makalis sa bangungot na to. Mabilis na lumipas ang 2 taon. At ngayon ay 7 taong gulang na sina Talia at Tessa. Hindi pa rin nagbabago ang trato sa kanila. Para silang mga alipin sa bahay. Araw-araw may pinapagawa sa kanila. Tulad ng paghuhugas ng pinggan, paglilinis ng bahay, at ngayon ay pati ang paglalaban ng mga damit. Nasa labas sila, naghuhugas ng mga damit sa tabi ng poso. Ang init ng araw ay tumatama sa kanila. Pawis na silang dalawa, pero patuloy pa rin sa trabaho. Hindi nila magawang magsalita ng laban dahil alam nilang wala silang laban sa mag-asawa at kanilang mga anak. Habang nagbabanlaw ng damit si Tessa, halos hindi na niya mapigil ang lungkot at galit. Ate, gusto ko nang umalis dito. Konti na lang, Tess. Hahanap tayo ng paraan, hindi tayo forever na ganito. Sagot ni Talia sa kapatid. Biglang narinig nila ang malalakas na yabag ng sapatos at paglingon nila. Natanaw nila si Clarice, ang anak ng mag-asawa. Galit na galit habang hawak ang sirang bestida. Ano to? Sinong gumawa nito sa damit ko? Do you know how expensive this dress is? Sigaw ni Clarice dahil sa galit. Nagulat ang kambal at agad na humarap kay Talia. Hindi namin yan ginawa. Naglalaba lang kami rito buong araw. Talaga lang, ah? Dahil mga inggitera kayo, alam kong kaya niyong sumira nito. Sinira niyo tong paborito kong damit. Singhal pa ng dalaga. Clarice, hindi talaga namin ginawa. Dagdag pa ni Tessa. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Clarice. Bigla niyang sinampal si Tessa, dahilan para matumba ito sa lupa. Lagi kayong may dahilan. Lagi kayong nagkukunwaring inosente. Nang makita ni Talia ang sinapit ng kapatid, bumalot sa kanya ang matinding galit. Hindi na nga niya kinaya pa ang pang-aapi ni Clarice. Pagkakita niya sa luha ni Tessa, agad siyang tumayo at tinadyakan si Clarice sa binte, dahilan para matumba rin ito. Aray, ang sakit! Anong ginagawa mo? Hagulgol ni Clarice at hindi rin makapaniwala sa ginawa ni Talia. Nagmamadaling tumayo si Clarice, nanginginig sa sakit at galit at tumakbo palayo. Mama! Mama, sinaktan ako ng mga batang to! Sigaw niya habang tumatakbo papunta sa loob ng bahay. Nakahinga ng malalim si Talia. Lumapit siya kay Tessa na nakahawak sa pisngi nitong namumula. Ate, anong gagawin natin? Galit na galit siya. Sigurado kung pagalitan tayo kaya sasaktan. Wala akong pakialam. Hindi na natin kayang magtiis sa ginagawa nila.
Kung gusto nilang makipag-away, papalag tayo. Sagot ni Talia ng kalmado. Hindi nagtagal, narinig nila ang mabibigat na hakbang ni Aling Sonia na paparating. Galit na galit ang mukha nito, puno ng pagkamuhi at handang sakta ng kambal. Mga walang iya kayo? Ang kapal ng mukha nyo, nasaktan si Clarice. Akala nyo ba? Basta-basta nyo kung maloloko? Sigaw ni Aling Sonia kahit na hindi pa nga siya nakalapit sa kambal. Palapit na nga siya at itinaas ang kanyang kamay. Handa nang paluin si Talia. Pero biglang tumunog ang doorbell. Tumigil sa Aling Sonia, halatang nabigla sa tunog ng bell. Sino bang istorbo na to? Clarice, buksan mo nga ang gate. Tumakbo kaagad si Clarice palabas para tignan kung sino ang dumating. Nang nakita niya kung sino ang nasa labas, bigla siyang nanlamig. 3 malalaking lalaki ang nakatayo sa labas ng gate. Lahat sila nakaitim na shirt, matangkad at mukhang malalakas. Ang lalaki sa gitna ang nagmukhang pinaka-leader nila. Mataas ang tindig nito at halatang hindi pangkaraniwan ang presensya. Sino po kayo? Kinakabahang tanong ni Clarice rito. Hindi nagsalita ang 2 lalaki sa gilid. Ang lalaki sa gitna ang sumagot. Diretsyong nagsalita. Tila walang intensyon na makipag-usap ng matagal. Gusto naming makausap si Natalia at Tessa. Kailangan namin silang makita. Nagulat si Clarice sa sinabi ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit hinahanap ng mga estranghero ang kambal. Tumakbo kaagad siya pabalik sa loob ng bahay at sinabi kay Aling Sonia kung ano ang nangyari. Ma, may mga lalaking naghahanap kina Talia at Tessa. Parang seryoso sila. Anunsyo ni Clarice sa ina. Biglang bumalik si Aling Sonia sa kanyang normal na masungit na tono. Hindi man lamang nag-alala sa sinabi ni Clarissa. Lumabas siya at hinarap ang mga lalaki. Anong kailangan niyo sa mga batang yan? Kung may problema kayo, sabihin niyo na ngayon. Ang lalaki sa gitna, hindi nagpatinag. Tahimik itong tumingin kay Aling Sonia bago sumagot. Gusto naming makuha si Natalia at Tessa. At gusto namin silang makuha sa lalong madaling panahon. Napakurap si Aling Sonia sa sinabi ng mga lalaki. Hindi siya handa sa ganitong pahayag at halatang nagulat. Pero pinilit niyang itago ang kanyang kaba. Ha? Kinuha namin sila para maging parte ng pamilya namin. Hindi niyo basta-basta makukuha ang mga batang yun. Parte ng pamilya? Hindi sila pinadala rito para maging mga katulong niyo. Kaya kung hindi niyo sila ibibigay ng maayos, magkakaroon tayo ng problema. Banta pa ng lalaki. Halatang natakot naman si Clarice. Dahil hindi niya gustong magulo, lalo ang sitwasyon. Lumingon siya sa kanyang ina. Umaasang titigil na ito. Pero sa halip lalong nagalit si Aling Sonia. Hindi niyo pwedeng basta kunin ang mga batang yan. Kung gusto niyo silang kunin, kailangan niyo ng papeles o kung anumang patunay. Ngunit hindi sumagot ang lalaki. Tahimik lang siyang nakatingin kay Aling Sonia na tila hindi nababahala sa kanyang galit. Ngunit sa halip ay nakipagtalo pa. Tahimik na binuksan ng lalaki sa gitna ang dala niyang maletang itim. Nang i-click niya ang lock at binuksan ito ng laki ang mga mata ni Aling Sonia at Clarice. Gulat at napatakip ng bibig si Clarice. Ma, pera! Nasa loob ng maleta ang mga salansan ng pera. Malinaw na hindi maliit na halaga. Halos nanginginig ang katawan habang nakatitig sa laman ng briefcase. Ibigay niyo sa amin ang kambal at sa inyo na lahat ng to. Isang transaksyon lang. Wala nang gulo. Wala nang tanong. Sambit ng lalaki muli. Hindi nakapagsalita si Aling Sonia. Tumingin siya kay Clarice na parang hinihintay ang kumpirmasyon nito. Si Clarice sa kabilang banda ay mukhang hindi na kailangan ng mas mahabang pag-iisip pa. Ma, kunin na natin. Pero to, isang bagsakan lang. Hindi na natin kailangan maghirap pa. Pangungumbinsi pa ni Clarice habang ang mata nito
ay nagniningning sa tuwa. Si Aling Sonia na kanina'y nagpipilit na protektahan ang karapatan daw sa kambal, biglang napangiti ng masama. Ang opportunity na ito ay masyadong maganda para palampasin. Sige, ibibigay na namin sila. Walang problema. Kunin nyo na lang sila. Ang bilis ng pagbabago ng tono ni Aling Sonia at tila walang pake kahit na kanina lang ay nagmamatigas siya. Hindi na nga nagdalawang isip pa. Sila'y tinukso ng malaking halaga ng pera. Agad nilang itinawag sina Talia at Tessa. Talia, Tessa, lumabas kayo dito. Pagkarinig ng kambal, sa tawag nagmamadali naman silang lumapit halatang takot na takot dahil sa tono ng kanilang ina. Ngunit, nang makalabas sila at makita ang malalaking lalaki, lalo pang nadagdagan ang kanilang kaba. Ate, sino sila? Bakit sila nandito? Takot na tanong ni Tessa. Takot na rin si Talia pero pilit nga na nagpapanatili ng tapang. Hindi ko alam pero natatakot ako, Tess. Nang lumapit na nga sila sa mag-asawa, nakita nila ang malamig na tingin ng mga to. Wala nang kahit na anong pakiramdam. Sonia, sa pera. Parang walang halaga. At maingat na hinawakan ng balikat ni Talia. Walang magpapahirap sa inyo. Sumama lang kayo sa amin. Magiging maayos din ang lahat. Pero sa isip ng kambal hindi yun ang kanilang nararamdaman. Takot na takot pa rin sila. At pakiramdam nila'y ipinagkanulo sila ng mga taong dapat nag-aalaga sa kanila. Tila nagkaroon na rin kasi sila ng trauma. Hindi namin kayo kilala. Anong gagawin niyo po sa amin? Saan niyo po kami dadalhin? Tanong ni Talia. May mga tao na gustong makita kayo. Hindi kami masama, pero kailangan naming sundin ang mga utos. Sagot naman ito. Unti-unting hinila ng mga lalaki si Talia at Tessa papunta sa kanilang sasakyan. Habang ang mga magulang nilang sina Aling Sonia at Clarice ay masayang nagbibilang ng pera. Habang papalayo na sila mula sa bahay, na minsan nilang inisip na magiging kanlungan, ramdam ng kambal ang lalim ng kanilang takot at kalungkutan. Ngunit sa loob nila, isang maliit na apoy ang nag-aalab, ang pagnanais na makaalis sa kanilang mapait na kapalaran. Matapos silang isakay ng mga lalaki sa isang napakagarang sasakyan, tahimik na nagmasid si Talia at Tessa mula sa likuran ng kotse.
Ang loob ng sasakyan ay puno ng marangyang kagamitan, malambot na mga upuan, makintab na kahoy, at napakalinis na mga bintana na nagbubukas sa tanawin ng kanilang dinadaanan. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng kotse, takot pa rin ang nararamdaman ng kambal. Saan kaya nila tayo dadalhin? Curious na tanong nga ni Tessa, habang ang nakatingin siya sa labas ng sasakyan. Hindi ko alam, Tess, pero kailangan nating maging matapang. Baka mas okay sila kaysa kina Aling Sonia, diba? Sagot naman ni Talia. Habang nag-uusap ang kambal, napansin nila ang kanilang sinasakyan ay pumasok sa isang napakalawak na lupain. Nang makita nila ang napakalaking mansyon na parang palasyo, napanganga sila sa laki nito. Hindi nila inaasahan ang ganitong uri ng lugar. Halos hindi nila magawang magtanong dahil sa kaba. Wow! Parang palasyong laki! Namamanghang wika ni Tessa. Oo nga, pero bakit dito tayo dinala? Pagkaparada ng sasakyan, agad silang inalalayan ng mga lalaki palabas. Tahimik lang ang mga ito, ngunit malumanay ang kilos. Pinagmasdan ng kambal ang paligid. Ang mansyon ay napapaligiran ng malawak na mga hardin at mga magarang eskultura. Para silang pumasok sa ibang mundo. Pagpasok nila sa loob, mas lalong tumindi ang kanilang pagkagulat. Ang bawat sulok ng mansyon ay puno ng mga mamahaling dekorasyon, kristal na chandelier, malalawak na mga painting, at marmol na sahig. Ngunit higit sa lahat nagulat sila nang makita ang isang grupo ng mga katulong na nakapila at biglang yumukod sa kanila. Ilang sandali pa, inihatid sila ng mga lalaki patungo sa isang malaking dining room. Sa gitna, naroon ang isang mahaba at mamahaling mesa na puno ng mga pagkain, prutas, tinapay, karne, at iba't ibang uri ng pagkain na hindi pa nila nakikita. Tahimik silang pinaupo ng mga lalaki. At maya-maya, isang matandang babae na mukhang ang punong tagapamahala o headmaid ang lumapit sa kanila. Mga binibini, ano ang nais niyong kainin? Ipagluluto namin kayo ng kahit na ano. Nagkatinginan ng kambal sa isa't isa. Hindi sila sanay sa ganitong klase ng tanong o trato. Lalo na't halos hindi sila pinapakain ng maayos. Kina Aling Sonia. Sa halip na magsalita, napatingin lamang sila sa mga pagkain na nasa mesa. Ngunit halatang takot pa rin sila. Salamat po pero okay na po kami rito. Sagot naman ni Talia nang mahina ang boses. Walang sumagot sa kanila. Hindi na kailangan dahil makahain na ang pagkain at ramdam na ramdam ng kambal ang gutom. Sa kabila ng kanilang kabatakot, ang kanilang mga tiyan ay mas malakas ang sigaw kaysa sa kanilang takot. Unti-unti nilang sinimula ng pagkain. Napansin ng headmaid na tila nag-aalinlangan pa rin ang kambal. Lumapit siya ulit at nais magtanong. May nais pa ba kayong idagdag? Huwag kayong mag-alala o mag-atubili. Lahat ng nandito para sa inyo. Ngunit tumiling lang ang kambal, ayaw pa ring magsalita ng marami. Halata sa kanilang mga muka ang kaba at pagdududa. Ngunit mas nangingibabaw ang kanilang gutom sa sandaling yun. Nang matapos silang kumain, tahimik silang inihatid ng mga katulong sa isang malaking banyo para maligo. Hawak lamang si Tessa sa kamay ni Talia habang papasok sila sa banyo. Ate, ayokong mahiwalay sa'yo. Humawak din ng mahigpit si Talia kay Tessa. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan dito. Nandito lang ako. Pagdating nila sa banyo, napakalawak nito. Parang isang spa. May malalaking bathtubs, mga mamahaling sabon, at malambot na tuwalya. Ipinakita ng mga katulong ang kani-kanilang mga paliguan para sa kambal. Pero parehong nag-aalangan si Natalia at Tessa na maghiwalay. Ngunit dahil ayaw nga ni Tessa na mahiwalay sa kambal, mahigpit siyang humawak sa kamay ni Talia.
Lumapit ang headmaid, nakangiti pero halatang sinusubukang maging kalmado para sa kanilang dalawa. Kung gusto niyo po, pwede kayong magkasama. Walang problema doon. Nakahinga ng maluwag ang kambal. Agad silang pumasok sa isang bathtub na magkasama. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam sila ng kaunting ginhawa mula sa mga nangyari. Ngunit sa likod ng kanilang isipan, naroon pa rin ang mga tanong. Bakit sila nandito? Sino ang mga taong ito? At bakit parang espesyal ang turing sa kanila? Habang naliligo, pilit nilang sinusubukang sagutin ang mga tanong na iyon. Ate, sa tingin mo, bakit nila tayo dinala rito? At bakit parang ang daming katulong? Tanong ni Tessa, habang nagsasabon ng sariling katawan. Hindi ko alam, Tess pero parang iba sila kanina. At iba rin sila Aling Sonia. Hindi sila nananakit, pero kailangan pa rin nating mag-ingat. Oo nga, sana mabait talaga sila. Pagkatapos silang maligo, inihatid sila sa kanilang mga kwarto pero doon sila nagprotesta. Ayaw ng kambal na magkahiwalay sila sa gabi. Pwede ba kaming magkasama? Ayaw kasi naming maghiwalay Nagtinginan ng mga katulong at pagkatapos ay tumango. Sige, ibibigay namin ang gusto nyo. Pwedeng magsama kayo sa isang kwarto. Walang problema. Saad ng headmaid. At wala na ngang alinlangan pang dalawa. At nang gabing iyon, humiga ang kambal sa isang malambot at malinis na kama, magkatabi. Ngunit sa kabila ng ginhawang dala ng marangyang paligid, hindi pa rin sila makatulog ng payapa. Matapos ang isang gabi ng pahinga sa komportabling kama, unti-unting nasasanay na sina Talia at Tessa sa buhay sa mansyon. Hindi na sila kasing takot kagaya ng dati, pero naroon pa rin ang pangamba at pag-aalinlangan. Ang mga katulong ay palaging mabait at tinatrato sila na para bang espesyal na bisita. Tahimik lang silang naglalakad sa mga bulwagan, ay napansin nila na tila naging mas abala ang mga tao sa mansyon. Ang mga katulong ay nagmamadali sa pag-aayos ng mga kagamitan, habang ang iba naman ay tila nagbubulong-bulungan. Maya-maya pa, narinig nila ang isang malakas na tunog ng busina mula sa labas ng mansyon. Bumukas ang malalaking pintuan ng mansyon at pumasok ang ilang mga tao mula sa labas. Lahat ay tila naghihintay ng isang tao. Ilang sandali pa, nakita nila ang isang mamahaling sasakyan na huminto sa harap ng mansyon. Bumaba mula rito ang isang lalaki. Matangkad, makisig, at mukhang kagalang-galang. Ang kanyang presensya ay agad na nagbigay ng kakaibang aura sa paligid. Ang lalaki ay mabilis na pumasok sa mansyon at nang makita si Talia at Tessa, lumapit siya sa kanila ng may ngiti sa mukha. Biglang niyakap ng lalaki ang kambal na ikinagulat ng dalawa. Umatras ng bahagya si Talia dahil sa gulat. Ano po? Sino po kayo? Halata ring natakot si Tessa at tinakpan ang muka. Ayoko po. Sino ka? Biglang napansin ng lalaki ang kanilang takot. Agad niyang binawi ang yakap. Mukhang naintindihan na nasobrahan nga ang kanyang pagkilos. Mabilis na humingi ng paumanhin si Aris at nagulat sa reaksyon ng kambal. Pasensya na. Hindi ko kayong gustong takutin. Hindi ko lang napigilan. Ako si Aris. Ako ang tatay niyo. Natigilan nga ang kambal. Si Tessa ay tahimik lang habang nakatingin kay Talia na halatang naguguluhan. Tatay? Paano nangyari yun? Tatay? Paano mo nasabing tatay ka namin? Ikaw po ba ang aampun sa amin? Tanong ni Talia. Umiling naman si Aris. Hindi. Hindi ko kayo inampon. Ako ang tunay niyong ama. Pinilit ko kayong hanapin sa loob ng maraming taon at ngayon ko lang kayo nahanap. Biglang bumalot ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi alam ng kambal kung ano ang mararamdaman at ire-react. Kagulat-gulat ba
Ang revelasyon? O dapat ba silang magtiwala? Nang umiiyak na si Tessa, lumapit ito kay Talia. Ate, totoo kaya yun? Bakit ngayon lang sila lumabas? Kung ikaw ang tatay namin, bakit kami napunta kina Aling Sonia? Bakit kami nasa bahay ampunan? Matapang na tanong ng muli ni Talia kay Aris. Ramdam sa mukha ni Aris ang sakit at pagsisisi. Umupo siya sa harap nila, naglatag ng kamay na parang nagpapaliwanag. May nangyari noon. Hindi ko gustong mangyari yon. Hindi ko kayo iniwan. Kinuha kayo sa akin noong bata pa kayo. Akala ko wala na akong paghasang mahanap pa kayo pero hindi ako tumigil sa paghahanap kahit ilang taon na ang nagdaan. Lumapit si Tessa kay Talia habang nangingilid ang mga luha. Bakit hindi mo kami hinanap noon pa? Hinanap ko kayo pero mahirap. May mga tao na gustong ilayo kayo sa akin. Pero ngayon, wala nang makakagagaw pa sa inyo. Ligtas na kayo rito. Nakita ng kambalang tapat na ekspresyon ni Aris. Pero hindi pa rin naalis ang kanilang pag-aalinlangan. Mahirap basta-bastang maniwala, lalo na't ang dami nilang pinagdaanan sa buhay. Hindi ganon kadali magtiwala sa taong ngayon lang nila nakita at nagsasabing siya ang kanilang ama. Kung talagang tatay ka namin, bakit hindi mo kami sinundo dati? Ang dami naming tiniis kina Aling Sonia. Alam kong mahirap paniwalaan pero hindi ko kayo basta-bastang naiwan. Noon, may mga taong gustong ilihim kayo sa akin. Mga taong ginawa ang lahat para hindi ko kayo makita. Akala nila na kapag nawala kayo, titigil na ako. Pero hindi ako sumuko. Alam ko, mali akong hindi kayo nasundo kagad pero ngayon, nandito na ako at hindi ko nahahayaang mawala pa kayo sa akin. Ang dami mong sinasabi, pero paano kami makakasiguro na totoo ang lahat ng to? Hindi ka namin kilala. Hindi namin alam kung sinong pwede naming pagkatiwalaan. Ate, natatakot ako kung totoo man ang sinasabi niya. Bakit parang ngayon lang siya dumating? Bakit parang ngayon lang niya tayo naisip? Sad naman ni Aris. Tessa, naiintindihan ko ang takot mo. Hindi ko kayo iniwan dahil gusto ko. Kinuha kayo sa akin, may mga tao na may masamang plano at bahagi kayo doon. Pero ngayon natapos na ang lahat ng yun. Hinanap ko kayo sa kabila ng lahat ng panganib. At ngayon, nandito na ako para protektahan kayo. Bakit si Aling Sonia? Bakit kami sa kanya napunta? Pinahirapan niya kami. Hindi ko alam kung paano kayo napunta sa kanya. Hindi nga kayo dapat napunta sa ganong sitwasyon. Kung pwede ko lang sana balikan ang lahat, pipilitin kong ayusin. Pero hindi ko na mababago ang nangyari noon. Ang magagawa ko lang ngayon ay bumawi. Tulungan kayong makabangon mula sa mga nangyari. At ipakita sa inyo na hindi na kayo kailangan matakot. Totoo ba yun, ate? Maaari ba tayong magtiwala sa kanya? May pag-asang tanong ni Tessa sa kapatid. Hindi ko kayo pipilitin. Maghihintay ako hanggang handa na kayong tanggapin ako. Pero tandaan nyo, mahal ko kayo at hindi na ako aalis muli. Halatang may takot pa rin sa kanilang mga mata. Pero kasabay ng takot ay ang pagnanais na maramdaman ang seguridad na matagal na nilang hindi naranasan. Mahirap man paniwalaan sa una, pero sa mga mata ni Aris, ramdam nila ang sinseridad at pagmamahal. Muli silang niyakap ni Aris, ngunit sa pagkakataong ito, mas banayad at malumanay. Ramdam ng kambal ang init ng yakap ng isang amang matagal na nilang hindi nakilala. Sa kabila ng kanilang takot at pag-aalinlangan, isang bagay ang bumubuo sa kanilang mga puso. Pag-asa. Makalipas ang ilang buwan mula nang kunin sila ni Aris, unti-unting nasanay ang kambal sa buhay sa mansyon. Si Aris ay palaging nariyan para siguraduhin komportable sila. Binigyan sila ng lahat ng kailangan mula sa magagarang damit, masasarap na pagkain at maging sa eskwelahan. Natutunan nilang unti-unting magtiwala at makaramdam ng kasiyahan
sa bagong buhay nila. Nang magsimula silang pumasok sa eskwelahan, tila bumalik na sa normal ang lahat. Naging masaya ang mga araw nila sa eskwela at hindi nila inaasahang magiging mas madali ang lahat. Alam nila na mahal sila ni Ares at sa isip nila, sapat na iyon. Matapos ang klase, inaasahan ng kambal na si Ares ang susundo sa kanila gaya ng dati. Ngunit habang naghihintay sa labas ng gate, isang estrangherang babae ang lumapit. Nakasuot ito ng salamin at mukhang may tinatagong lungkot sa mukha. Nang makita sila, bigla itong napaiyak at tumakbo palapit sa kanila. Mga anak ko, Talia, Tessa. Nagulat ang kambal sa pagkakadikit ng babae sa kanila. Kahit hindi nila kilala ang mukha, may kakaibang pakiramdam ng pagkakakilala ang bumalot sa kanila. Parang may alaala na bumabalik. Isang damdaming hindi nila maipaliwanag. Ate, sino siya? Ba't niya tayo niyayakap? Nagtatakang tanong ni Tessa. Hindi ko alam pero parang pamilyar siya. Pilit pa na inaalala ni Talia kung saan niya nakita ang familiar na mukha ng babaeng yumakap sa kanila. Napansin nilang humahagulgol ang babae habang nakayakap ito sa kanila. Matapos ang ilang sandali, binitawan sila ng babae at pinunasan ng mga luha sa kanyang pisngi. Nakangiti na ang babae pero halatang emosyonal pa rin. Ako si Zoriana. Ako ang mommy niyo. Tumigil ang mundo ng kambal. Sa mga salitang yun, hindi nila alam kung maniniwala ba sila o hindi. Paanong naging totoo ang sinasabi ng babaeng to at bakit ngayon lang siya lumitaw? Parang narinig ko na tong pangalan na to. Nagimbal si Talia nang maalala kung saan niya unang narinig ang pangalang yon. Si Zoriana, ang sikat na modelo at mga awit na laging pinapanood sa telebisyon. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng to na madalas nilang makita sa TV. Minsan pa nga, napakinggan nila ang isang pamilyar na kanta na parang dating kinakanta ng kakilala nila sa kanila. Parang isa itong lullaby. Kayo po si Zoriana? Yung artista at singer po? Gulat na tanong ni Talia. Tumango si Zoriana. Oo, ako nga. Pero higit sa lahat ako ang tunay na mama niyo. Matagal ko kayong hinanap mga anak. Saad pa nga nito. Ramdam ni Tessa ang gulo sa isip ni Talia. Pareho silang hindi makapaniwala sa nangyayari. Mula sa iniisip nilang tahimik at ligtas na buhay kasama si Ares, biglang naging komplikado ang lahat. Hindi nila inakala na magkakaroon pa sila ng ina, lalo na ang isang ina na kilalang kilala ang lahat. Pero bakit ngayon lang po kayo dumating? Alam kong ang dami niyong tanong at naiintindihan ko kung nalilito kayo. Pero hayaan niyo muna akong ipaliwanag. Matagal ko na kayong hinanap mula pa noong nawala kayo sa akin. Biglang bumukas ang gate ng paaralan at dumating si Ares. Agad itong lumapit. Nagulat nang makita si Zoriana. Nayakap-yakap ang kambal. Hindi niya inasahan ng biglang pagdating ng kanilang ina at ang dating asawa niya. Zoriana, anong ginagawa mo dito? Galit na bumitaw si Zoriana sa kambal at hinarap si Ares. Bakit hindi mo sinabi sa akin na natagpuan mo na sila? Bakit mo tinago ang mga anak natin sa akin? Nagulat ang kambal sa biglaang pagtaas ng boses ni Zoriana. Nakikita nila kung paano nagiging tensyonado ang sitwasyon habang ang kanilang mga magulang ay nagkakaharap. Hindi ko sila itinago, Zoriana. Sinubukan kitang kausapin pero ikaw mismo ang ayaw. Anong gusto mong gawin ko? Paano mo nasabi yan? Paano mo nagawang makasama ang mga anak natin nang hindi mo man lang ako sinabihan? Ako ang nanay nila. Nakatayo lamang ang kambal sa gilid. Naguguluhan sa biglaang pag-aaway ng kanilang mga magulang. Si Tessa ay hinawakan ng kamay ni Talia at halatang natatakot. Papa, Mama, bakit po kayo nag-aaway?
Sabat ni Talia na kinatahimik ng dalawa. Nagulat si Ares at Soriana nang marinig ang boses ni Talia. Parehong bumaba ang tono ng kanilang boses. Tila nahimasmasan ng kaunti dahil sa mga anak nila. Naiiyak na nakatingin sa kanilang dalawa si Tessa. Di ba dapat mahal niyo po ang isa't isa? Hindi po maganda yung nag-aaway kayo. Tumahimik ang buong paligid. Parehong natigilan sina Ares at Soriana. Tila napahiya sa harapan ng kanilang mga anak. Ang mga mata ni Talia ay puno ng pag-aalala, habang si Tessa ay tahimik na umiiyak. Pasensya na mga anak, hindi namin sinasadya. Ni mama ang mag-away sa harap nyo. Nahihiyang ngumiti nga si Soriana at tumingin sa kambal. I'm sorry mga anak. Hindi ko gustong makita nyo kaming ganito. It's just that I've been looking for you for so long and now that you're here, hindi ko mapigilang maging emosyonal. Niyakap ni Ares ang kambal kasunod ni Soriana. Ramdam ng kambal ang tensyon sa pagitan ng kanilang mga magulang pero sinubukan nilang kumalma para hindi maapektuhan ang mga bata. Mas masaya po kapag hindi kayo nag-aaway. Gusto po naming makita na masaya kayo. Wika ni Talia. Oo anak, hindi na kami mag-aaway, okay? Pasensya na Ares. Hindi dapat kita sinigawan. Kailangan lang natin itong pag-usapan ng maayos. Matapos ang kanilang sandaling katahimikan, pinilit ni na Ares at Soriana na magpakakalma para sa kanilang mga anak. Hindi alam ng kambal na matagal na palang may tensyon sa pagitan ng kanilang mga magulang. Pagkatapos nilang maghiwalay ng yakap, nagpatuloy sila sa araw na iyon na tila walang nangyari. Ngunit sa loob ng mga puso ni Ares at Soriana, alam nilang hindi magiging madali ang lahat. Hindi nila alam kung paano nila ipapaliwanag sa kambal na matagal na silang nagkahiwalay. Matapos nilang ihatid ang kambal sa kanilang mga silid, nagkaroon ng pagkakataon sina Ares at Soriana na mag-usap ng masinsinan. Nasa isang tahimik na sulok ng mansyon sila, malayo sa pandinig ng kambal. Ngunit kahit tahimik ang paligid, tensyonado ang hangin sa pagitan nilang dalawa. Hindi mo ba naiintindihan, Ares? Dahil sa'yo kaya nangyari lahat ng to. Kung hindi mo sana nilapitan yung maid ko noon, hindi siya tatakas kasama ang mga bata. Nagulat si Ares at naningkit ang mga mata. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Hindi ko nilapitan yung maid mo. Ikaw ang laging naghahanap ng issue noon, kahit wala naman talaga. Walang issue? Anong tawag mo doon? Lahat ng kilos mo noon. Nakakunot ang noon ni Ares. Ano ba? Pinagbibintangan mo na naman ako sa bagay na wala akong ginawa. At saka naniwala ka ba sa mga sinasabing paninira ng iba? Kinasal tayo, Soriana. Pamilya tayo. Na hindi ko naisip ang mga liwa kahit kailan, pero ikaw, laging iniisip na may iba akong ginagawa. At naniniwala ka naman sa sinasabi ng mga mapanira. Oo, kinasal tayo. Pero paano ko mapipigilang mag-isip ng ganito? Laging maganda ang trato mo sa maid mo. Akala niya may feelings ka sa asyumerang yun at nang nagselos sa mga anak natin binunton. Kung hindi ka lang sana babaero at masyadong friendly kahit sa mga babae, hindi sana mangyayari at aabot sa ganito. Napasuntok si Ares sa mesa sa sobrang inis. Nagulat naman si Soriana. Dahil rito ay napatigil, sabay sabing, tama na, hindi ako ganong klaseng tao. Tinuring ko ang maid na yon bilang empleyado. Wala akong ginawa para sa akitin siya. Paano mo ako pinagdudahan ng ganito ha? Para kang nakakalimot. Pamilya tayo noon. Pero pinupuno mo ng galit ang bahay natin dahil sa mga maling akusasyon mo. Alam kong may nararamdaman yung maid mo noon. Kitang-kita ko sa mga mata niya. Kung hindi mo siya binigyan ng motibo, bakit siya umabot sa punto na kunin ang mga anak natin at takasan ako? Motive? Soriana, mabait lang talaga ako sa lahat ng mga empleyado natin. Pero ikaw, binibigyan mo ng ibang kahulugan, lahat na lang ba ng gagawin ko may mali?
Hindi ko pinansin yung mga selos mo noon kasi akala ko normal lang. Pero ngayon, sa mga anak natin nagbabalik yung lahat ng galit mo. Hindi mo naramdaman yung naramdaman ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit mawala ng mga anak. Ikaw, kasama mo sila habang ako? Nag-aalala kung nasan na sila. Ni hindi mo nga ako tinulungan noon eh. Ni hindi mo ako hinanap. Ano bang sinasabi mo, Zoriana? Sinubukan kong maghanap ng paraan para makipag-usap sa'yo. Pero ikaw ang ayaw makipag-cooperate. Palagi mong inuuna ang karera mo. Tapos ako ang may kasalanan? Paano mo gustong ayusin to kung ayaw mo akong pakinggan? Career ko? Oo. Naging busy ako pero hindi ibig sabihin nun na hindi kita mahal o hindi ko mahal ang mga anak natin. Ikaw ang lumayo, Aris. Hindi ko alam kung nasaan ang mga anak ko dahil sa mga desisyon mo. Ikaw ang unang naglayo sa akin. Puno na ako ng mga accusations mo. Hindi ko na kayang patuloy na magpaliwanag kung hindi mo rin naman ako pinaniniwalaan. Kahit hindi ko kasalanan akong laging sinisisi mo. Sabihin mo nga, Aris, bakit hindi mo ko tinulungan dati? Bakit mo pinabayaang mawala ang mga anak natin? Zoriana, alam mong mas nasaktan ako nung nawala ang mga bata. Minahal ko sila. Paano ko mapipigilan ng maid? Hindi ko nga alam na gagawin niya yun eh. Hindi ko naisip na kaya niyang gawin yun. Pero dahil sa kakaisip mong niloloko kita, nasira ang lahat. Nagkatahimikan sandali. Parehong humihinga ng malalim sina Aris at Zoriana. Tila nahimasmasan ng kaunti mula sa bigat ng emosyon. Tapos na ba tayo dito, Aris? Kasi pagod na rin ako mag-explain. Gusto ko lang makasama ang mga anak ko. Kung hindi mo kayang intindihin yun, hindi ko na alam. Alam mo ba kung sino talaga ang may kasalanan? Ikaw. Ikaw ang laging pinaghihinalaan ako kahit wala naman akong ginagawa. Hindi ko sinira ang pamilya natin, Zoriana. Ikaw ang nagpabagsak ng relasyon natin sa mga maling akusasyon mo. Sa marriage, hindi lang love ang importante. Importante rin ang tiwala. Na tahimik ang naging paligid. Pareho silang humihingal sa galit. Ramdam ni Ares ang bigat ng mga salitang binitawan niya, pero hindi na niya kayang magpakumbaba. Pagod na siyang laging napagbibintangan ng kasalanang wala naman siyang ginawa. Si Zoriana, sa kabila ng kanyang luha ay nag-iisip din kung saan sila nagkamali. Ngunit sa oras na iyon, pareho silang hindi pa handang aminin ang kanilang mga pagkakamali. Tapos na to, Zoriana. Kung gusto mo talaga ng dahilan kung bakit nasira ang pamilya natin, tignan mo muna ang sarili at pagkakamali mo. Hindi ako kailanman nagloko. Matapos sabihin iyon, umalis si Ares, iniwan si Zoriana sa gitna ng silid, naiiyak pero hindi pa rin kayang tanggapin ang lahat. Dahil na rin sa hindi pagkakaintindihan noon at kasabay na pagkawala ng kambal, hindi pa rin kayang mag-move on ni Zoriana sa nangyari. Dahil hanggang ngayon, naapektuhan pa rin siya. Matapos ang mainit na pagtatalo, bumalik sina Ares at Zoriana sa kanilang mga kwarto. Pilit nilang iniiwasan ng isa't isa, ngunit hindi nakatakas sa mata ng kambal ang malamig na pakikitungo ng kanilang mga magulang. Matapos ang ilang araw nang napapansin nilang hindi sila nagpapansinan, si Talia at Tessa ay nagpasyang mag-usap sa kanilang silid. Napansin mo ba, Tessa? Parang hindi na sila nag-uusap ni Mama at Papa. Sambit ni Talia. Oo nga eh, parang hindi na sila masaya. Bakit kaya? Akala ko okay na lahat eh. Nagugulang sagot nga ni Tessa. Sumimangot si Talia tila nag-iisip ng malalim. Siguro may problema sila. Baka kailangan natin silang kausapin. Paano natin sila kakausapin? Lagi na lang silang seryoso at parang laging galit. Baka mag-away lang ulit sila kapag nagtanong pa tayo. Sagot ng kapatid. Paano kung hindi sila mag-ayos? Ayoko namang makita silang laging ganito. Gusto ko lang na masaya tayo. Mas lumalim ang kunot ng noo ng kanyang kapatid. Paano kung hindi na sila magkaayos? Iniisip nga nila talaga ang relasyon ng kanilang mga magulang. Pero baka kailangan nating maghintay ng tamang oras. Hindi sila makikinig kung pareho silang galit. Nakakatakot lang kapag nag-aaway sila.
Wika pa nga ni Tessa. Kaya nga eh. Ani ni Talia at tumingin ng diretsyo sa kapatid. Alam mo, naisip ko baka tayo ang may magagawa para magbati sila. Nagulat si Tessa sa sinabi ng kapatid. Tayo? Ano gagawin natin? E di magtanong ng diretsyo. Mas mabuti na rin siguro kung magtanong tayo ng diretsyo sa kanila para alam natin kung ano talaga ang dahilan. Napagpasya ng kambal na harapin ang kanilang mga magulang. Tahimik na kumakain sina Aris at Soriana. Tila nagkukunwaring abala na lang nang biglang magsalita si Talia. Mama, Papa, bakit ba parang hindi kayo nag-uusap? Nagulat sina Aris at Soriana. Agad na nagkatinginan. Halatang hindi handa sa tanong ng kanilang anak. Si Soriana ang unang nagsalita. Ano ka ba naman, Talia? Wala lang yun, medyo pagod lang kami ng papa mo. Pero ang tahimik niyo po eh. Hindi na kayo nag-uusap. Parang hindi niyo na rin po kami pinapansin. Dagdag pa nga ni Tessa na may halong lungkot sa boses. Napalunok si Aris. Halatang nahihirapan sa sitwasyon. Ayaw niyang ipakita sa mga anak ang tunay na nangyayari. Kaya't pilit niyang sumabay kay Soriana. Tumawa ng kaunti si Aris bagamat halatang kabado. Hindi yan totoo, Tessa. Siyempre mahal pa rin naman natin ang isa't isa. Mahal pa rin natin ang mama mo, tama ba Soriana? Napatingin si Soriana kay Aris, halatang naiilang. Ngunit dahil sa presensya ng kambal, wala siyang nagawa kundi sumang-ayon. Oo naman, tama ang papa niyo. Mahal namin ang isa't isa at mahal na mahal namin kayo. Napasimangot si Talia, hindi pa rin kumbinsido sa sinagot ng mga magulang. Bakit hindi kayo nagka-holding hands o kaya magkayakap? Hindi po ba ganun ang mag-asawa? Napilitan si Aris na kunin ang kamay ni Soriana sa ilalim ng mesa. Halatang awkward ang kilos niya, pero kailangan niyang ipakita sa kambal na okay lang ang lahat. Si Soriana naman, bagamat halatang hindi komportable, sumabay na rin sa pakulo ni Aris. O hayan, nag-holding hands na kami ng mama niyo, okay na ba kayo dyan? Hindi pa rin ako kumbinsido eh. Ikaw, Tessa. Ako rin, holding hands lang yan, dapat may yakap o kaya kiss. Nagkatinginan sina Aris at Soriana. Parehong halatang naiilang. Walang gustong bumigay sa awkward na sitwasyon. Pero dahil sa mga anak nila, wala silang nagawa kundi sumunod. Yakap? Sige, yakap. Tumayo naman si Aris sabay kay Soriana at nagkayakap nga sila sa harap ng kambal. Pareho silang mukhang alinlangan. Parang hindi alam kung paano magyakap nang hindi masyadong awkward. Halatang napipilitan sila pero pilit na nagpipigil ng tawa sina Talia at Tessa. Nag-cross ang mga braso ni Tessa habang tumingin ng diretso sa kanilang mga magulang. O ayan, pero parang hindi pa rin talaga masyadong totoo. Parang robot lang po kayo eh. Si Talia naman ay sumingit kaagad. Dapat po yung yakap na mahigpit, yung parang sa movies, di ba? Si Ares na ang yumakap nga kay Soriana. Nagpanggap na chill, pero napilitan ding higpitan ang yakap sa dating asawa. Halata ang awkwardness sa kilos niya. O hayan, mahigpit na to ah. Pinipigilan ni Soriana ang matawa sa inasal ng lalaki. O tama na yan, Talia, Tessa, yakap na to, okay na ba? Sumeryoso naman ang mukha ni Tessa, pero halata sa tono na nai-enjoy din niya ang sitwasyon. Kulang pa rin dapat may kiss sa cheek, yung parang sa TV, di ba ate? Oo nga, tama. Sagot kaagad ni Talia at tumango pa nga ng mabilis. May kiss dapat. Parehong nanlaki ang mga mata ng dalawa. Hindi alam kung paano sumagot. Napilitan si Ares na humarap kay Soriana at pareho silang nag-atubili. Kiss? Okay, sige. Dahan-dahang lumapit si Ares kay Soriana para halikan siya sa pisngi. Pero sobrang alanganin nga ang kilos niya. Halos magtama na ang ilong nila bago pa man makadampi ang halik.
Si Zoriana, na hindi na nga mapigilang matawa. Napailing pero nakisama na rin. O ayan, kiss na, happy na ba kayo? Nagpalakpakan ng kambal sa nakita. Yay! Totoo na ulit si mama at papa. O tapos na, okay na kami. Hindi na kami nag-aaway. Tama na yan, kumain na tayo ulit. Sad na nga lamang ni Aris. Kunwari namang malalim ang iniisip ni Talia. Sige na nga po. Pero papacheck ulit namin bukas kung totoo talaga. Oo nga, hindi kami magpapaloko, lagi namin kayong itetest. Nagtawanan na nga lamang ang kambal habang pumalik sa kanilang pagkain. Pero ramdam ni Ares at Zoriana ang kaba. Alam nilang hindi pa nga tapos ang test na to. Nang matapos ang hapunan, agad na pumunta sina Ares at Zoriana sa kanilang mga silid. Alam nilang ang pagkukunwari ay hindi nagtatagal. Ngunit para sa kanilang mga anak, gagawin nilang lahat para mapanatiling masaya ang pamilya kahit na sa panandalian lamang. Hanggang kailan natin ito mapapagtakpan? Para sa mga bata, kailangan nating magpanggap kahit na panandalian lang. We have to tell them the situation kapag okay na rin sila. Alam mong hindi pwede, Zoriana, lalo na ikaw. What about your boyfriend? Aris. Hindi ko naman sinasabi na magpakilanman tayong magpanggap, pero paano kung malaman nila? Paano kung bigla na lang hindi natapos ang sasabihin ni Aris? Sagot naman ni Zoriana. Alam kong mahirap pero ito na ang tamang desisyon. Si Adrian. He's been good to me, he's a good man at alam mo naman yun. Oo, mabait nga siya, perfect nga siya, di ba? Halatang pilit ng tawa ni Aris habang nagpatuloy sa pagsasalita. Kaya nga siguro madali kang nakapag-move on. Wala namang problema dyan. Aris, hindi ito tungkol sa atin. Alam ko naman yun. Wala na nga tayong tayo, di ba? Pasensya ka na, siguro hindi lang talaga madaling tanggapin na ganito na tayo ngayon. Madamdaming saad ni Aris. Hindi ko gustong saktan ka, Aris. Hindi rin naging madali para sa akin to. Pero tapos na yun. Oo, tapos na nga, Zoriana. Kaya nga para sa mga bata, magpapanggap lang tayo na masaya. Kahit minsan. Hindi ko alam kung sinong niloloko ko. Sila ba? O sarili ko? Aris. Okay lang, Zoriana, okay lang. Masaya na ako para sa'yo. I mean, masaya dapat, di ba? Nagkaroon ng katahimikan sa mansyon. Makalipas ang mga araw na patuloy, ang pagkukunwari ni Ares at Zoriana na maayos ang kanilang relasyon para sa mga kambal. Ngunit isang hapon, habang naglalaro si Natalia at Tessa sa hardin, isang itim na kotse ang huminto sa harap ng gate ng mansyon. Bumaba mula rito ang isang pamilyar na lalaki. Matangkad, matikas, at may masungit na ekspresyon sa mukha. Nang makita siya ng kambal, lumapit sila sa gate. Hindi pa sigurado kung sino ang bisita. Si Talia ang unang nagsalita. Sino po kayo? Narito ba si Zoriana? Seryosong tanong ni Adrian, ang fiancé ni Zoriana. Wala man lamang pakialam kung sino ang kambal dahil mas iniisip niya ang kanyang fiancé na kanina pa nga niya hinahanap. Nandito ba si Zoriana? Seryosong tanong ni Adrian ang fiancé ni Zoriana. Wala man lamang pakialam kung sino ang kambal dahil mas iniisip ang kanyang fiancé na kanina pa nga niya hinahanap. Nagkatinginan ang kambal, tila nagtataka kung sino itong estrangherong naghahanap kay Zoriana. Si Tess na ang sumagot. Nasa loob po ang mama. Kasama po si Papa. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki, halatang nag-init ang ulo niya nang marinig ang pangalan ni Aris. Agad na dumiretso ang lalaki papasok sa mansyon at hindi na nila napigilan ang kambal. Takot at gulat ang nararamdaman ng kambal habang sinundan nila ito papasok sa loob. Agad nilang narinig ang boses ni Zoriana sa loob ng bahay, kasama ang mabigat na hakbang ng lalaki. Pagdating nila sa sala, nakatayo ng lalaki sa harap ni Aris at Zoriana. Parehong nagulat sa biglang pagdating niya. Adrian, anong ginagawa mo dito?
Why are you here in his house? Hindi ba dapat matagal na kayong hiwalay? Nanggagalaiting tanong ng lalaki kay Zoriana. Nagkatinginan ng kambal parehong nagugulhan sa nangyayari. Nakita nilang nahihirapan si Zoriana at halatang hindi alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Agad na nagsalita si Talia. Mama, sino po siya? Bakit galit siya kay Papa? Tumahimik si Zoriana. Ngunit wala na nga siyang ibang pagpipilian. Alam niyang oras na para sabihin ang totoo. Huminga siya ng malalim. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. Malungkot siyang tumingin sa kambal. Mga anak, si Adrian ang fiancé ko. Biglang nanlaki ang mata ng kambal. Hindi nila inaasahan ang revelasyong ito. Fiancé? Ibig sabihin hindi kayo ni Papa ang magkasama? Tanong ni Tessa sa kanyang ina. Napatungo na nga lamang si Ares. Tahimik lang na nakikinig. Alam niyang dapat sabihin ni Zoriana ang katotohanan at sa puntong ito wala na nga rin siyang ibang magagawa pa. Matagal na kaming naghiwalay ng papa niyo. Hindi ko kaagad nasabi sa inyo kasi ayokong masaktan kayo. So hindi po talaga kayo ni Papa? Oo, pero mahal na mahal pa rin kayo ng papa niyo at yun ang pinakamahalaga. Okay lang po, Mama. Alam naming may dahilan kayo ni Papa. Basta, hindi niyo po kami iiwan ha. Tanong nga ni Talia, kahit na may kirot na nararamdaman. Nang malaman na hiwalay na pala ang kanilang mga magulang bago pa sila bumalik sa mga ito. Napangiti ng bahagya si Zoriana. Hindi mga anak, hinding-hindi. Tahimik lang si Ares, pero halata ang lungkot sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng kambal. Proud siya na matapang at matalino ang mga anak nila kahit masakit ang katotohanan. Ano? Tanggap niyo lang ng ganun? Wala ba kayong nararamdaman na galit o pagkadismaya? Zoriana, ito ba ang dahilan kung bakit hindi mo sinabi sa akin na nahanap niyo ang kambal? Hindi makapaniwalang wika ni Adrian. Saad naman ni Zoriana. Adrian, sinubukan ko na sabihin sa'yo pero hindi ito ang tamang panahon. Ngayon kailangan ko silang unahin. Unahin? Matagal mo na akong pinabayaan. Akala ko magpapakasal na tayo dapat. Pero bakit hindi ako parte ng buhay mo? May hinanakit na sagot nga nito. Kumalma ka lang. Hindi ganito ang paraan para pag-usapan to. Saad naman ni Ares. Kumalma? Paano ko kakalma kung nandito siya sa bahay mo? Ano bang klaseng relasyon to? Adrian, tapos na kami ni Ares. Hindi mo maintindihan ang sitwasyon. Tama ka. Hindi ko naintindihan at hindi ko rin kailangan na alis na ako. Biglang lumakad si Adrian palabas ng mansyon at hindi na siya lumingon pa. Wala na ring choice si Zoriana kung hindi ay sundan ang fiancé niya habang si Ares naman ay umaasang hindi sunod si Zoriana sa fiancé nito at piliin na lamang na manatili ngunit umalis pa rin ang babae. Makalipas ang ilang buwan mula nang mabunyag ang totoo tungkol sa relasyon ni Ares at Zoriana, napansin ng kambal na hindi na madalas bumisita si Zoriana sa kanila. Tuwing pumupunta ito, laging kasama ang fiancé niyang si Adrian. Ngunit sa tuwing aalis si Zoriana, napapansin ng kambal na tila laging malungkot si Ares habang pinagmamasdan ang dalawa. Tahimik na kumakain ang kambal kasama si Ares, pero hindi na napigilan ni Tessa na itanong ang bumabagabag sa kanilang magkapatid. Papa, bakit parang malungkot ka lagi kapag nandito si Mama at si Tito Adrian? Inosenteng tanong ni Tessa. Napatingin si Ares kay Tessa at saglit na tumigil sa pagkain. Alam niyang hindi niya maaaring itago ang nararamdaman niya sa kanyang mga anak, pero pilit niyang iniwasan ang usapang ito. Wala yun anak, baka napansin niyo lang. Pagod lang siguro ako. Hindi kumbinsido si Talia at tumingin ng diretso kay Ares. Hindi po yan, Papa. Lagi kayong ganoon, hindi po ba masaya na kasama niyo kami?
Napabuntong hininga si Ares. Alam niyang hindi siya makakalusot sa mga mata ng kambal. Matatalino ang mga to at hindi basta-basta maniniwala sa mga palusot. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang nagsalita. Siyempre masaya akong kasama kayo. Kayo lang ang nagpapasaya sa akin ngayon. Si Mama, mahal mo pa rin po ba siya? Natigilan si Ares sa tanong ni Tessa. Hindi siya kagad nakasagot pero alam niyang hindi niya pwedeng itagong nararamdaman niya. Ilang taon na ang lumipas pero ang sakit at pagmamahal para kay Zoriana ay nananatili pa rin. Mahal ko pa rin ang mama niyo. Hindi madaling mawala yung ganung klaseng pagmamahal kahit matagal na kaming hiwalay. Napakunot ang noon ni Talia at tila naguguluhan. Kung mahal niyo po siya, bakit po kayo naghiwalay? May mga bagay kasi Talia na kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi ibig sabihin ay magiging maayos ang lahat. Hindi kami nagkasundo ng mama niyo at mas pinili na lang namin na maghiwalay kaysa saktan pa ang isa't isa. Pero Papa, mahal niyo pa rin po siya, 'di ba? Bakit hindi niyo po siya suyuin ulit? Kumbinsi ni Tessa sa ama. Napangiti si Ares ng kaunti pero may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ng kambal at masinsinang nagsalita. Alam niyo anak, minsan kahit kaano mo kagusto na ibalik ang dati hindi na pwedeng mangyari. Masaya na si mama niyo kasama si Tito Adrian at mahalaga sa akin na masaya siya kahit hindi na ako ang dahilan ng kasiyahan niya. Natahimik ang kambal. Parehong nag-iisip sa mga sinabi ng kanilang ama. Naramdaman naman nila ang lungkot at sakripisyo ni Ares pero alam nilang tama ang ginagawa niya. Sana po maging masaya rin po kayo. Kung hindi man magkasama ni Mama, gusto pa rin naming makita kayong masaya. Oo nga Papa, ayaw naming nalulungkot po kayo, mahal po namin kayo. Niyakap ni Ares ang kanyang mga anak. At sa kabila ng sakit na nararamdaman niya para kay Zoriana, ang pagmamahal niya para sa kambal ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Alam niyang hindi laging magiging madali. Pero para sa kanila, gagawin niya ang lahat para maging masaya pa rin sila bilang isang pamilya. Makalipas ang ilang linggo, mas lalo nang naging abala sina Zoriana at Adrian para sa nalalapit na kasal nila. Samantala, napansin ng kambal na tuwing nagkikita sila ni Adrian, tila hindi nito pinapansin ang presensya nila. Parang lagi silang wala sa eksena para bang mga estranghero o mas malala pa, mga pulubi na hindi karapat-dapat pansinin. Ate, ayoko talaga kay Tito Adrian. Parang lagi niya tayong iniiwasan, hindi naman siya mukhang mabait eh. Sumimangot si Talia at tumingin sa kapatid. Oo nga Tess, parang wala siyang pakialam sa atin, parang lagi niyang sinasabi sa mata niya na hindi tayo bilong dito. Tahimik na nag-isip ang kambal. Halatang hindi nila gusto ang magiging bagong ama-amahan. Hanggang sa may naisip si Talia na ideya. Alam mo Tessa, bakit kaya hindi na lang natin ipahinto ang kasal? Paano naman natin gagawin yun? Si Papa, siya lang ang makakapigil kay Mama. Kung sabihin ni Papa kay Mama na mahal pa rin niya siya, baka hindi na matuloy ang kasal. Agad na kumislap ang mata ni Tessa sa ideya ng kanyang kapatid. Excited silang lumapit kay Ares na nasa kusina, abala sa pag-aayos ng mga gamit doon. Kahit na may mga katulong naman sila, mas gusto pa rin ni Ares na ipaghanda ng makakain ng kambal. Papa, kailangan niyo pong pigilan ang kasal ni Mama kay Tito Adrian. Napatigil si Ares sa ginagawa niya at napatingin sa kambal. Halatang nagulat siya sa diretsyong hiling ng mga bata. Bakit niyo naman gustong ipahinto ang kasal? Masaya na ang mama niyo kay Adrian. Pero Papa, hindi naman niya tayo pinapansin eh, parang ayaw niya po sa amin. Lagi po kaming ini-ignore. Napabuntong hininga si Ares. Hindi niya gusto ang sitwasyon nito. Pero alam niyang hindi dapat siya makialam sa buhay ni Zoriana kahit pa masama ang loob niya. Hindi ganun kadali yun.
Kung masaya na si mama niyo, dapat hayaan natin siyang magdesisyon para sa sarili niya. Pero Papa, ayaw namin kay Tito Adrian. At parang mas mahal ka naman talaga ni mama kaysa sa kanya eh. Sad pa nga nito. Bagaman masakit para kay Ares, ang nararamdaman ng mga anak niya, alam niyang hindi dapat siya sumama sa ganitong plano. Kaya kahit mabigat ang loob niya, nanatili siyang desidido sa kanyang pasya. Hindi natin pwedeng pigilan ang kasal, anak. Mahal niyo si mama, di ba? Dapat niyong makita kung saan siya masaya. Tahimik na tumango ang kambal. Ngunit halatang hindi pa rin sila kumbinsido at wala rin silang planong tumigil, kakakumbense sa ama nila. Ilang araw ang lumipas at patuloy na sinusubukan ng kambal na kumbinsihin si Ares na pigilan ang kasal. Ngunit matatag pa rin ang desisyon niya. Isang araw habang nasa labas si Ares, nagkataon na nakita niya si Adrian sa isang kafe kasama ang isang babaeng hindi si Zoriana. Hindi pa ito ang nakakapagpagalit kay Ares. Ang ikinagalit niya ay nang makita niyang hinalikan ni Adrian ang babae sa labi at tila walang pakialam sa mga taong nakakakita. Na puno ng galit si Ares, agad siyang bumalik sa bahay at kinausap ang kambal. Mga anak, tama kayo. Kailangan nating pigilan ang kasal na ito. Nanlaki naman ang mga mata ng kambal. Halatang nagulat sila na biglang nagbago ang isip ni Ares. Pero sa pagkakataong ito, mas buo ang loob niya. Tuloy na excited ang kambal sa magiging plano nila. Papa, paano natin gagawin? Tanong ni Tessa. Ipapakita natin kay mama ang totoong tungkol kay Adrian. Hindi pwedeng magpakasal siya sa taong niloloko lang siya. Hinihingal si Ares habang papasok na nga siya sa venue ng kasal. Halos hindi siya makapaniwala na nagdesisyon siyang pumunta. Sa simula ayaw niya talaga pero naisip niyang dapat nga niyang harapin si Zoriana at ipakita ang totoo tungkol kay Adrian. Ngunit pagdating niya sa lugar, nagulat nga siya, walang kasalan, walang bisita, walang dekorasyon. Tahimik ang buong paligid at tila walang anumang espesyal na okasyon gaya ng inaasahan nila. Habang naglalakad nga siya, papasok nakita naman niya si Zoriana. Nakaupo sa isang upuan at mukhang kalmado, walang bakas ng kaba o saya. Para bang wala siyang balak magpakasal ngayong araw. Zoriana? Anong nangyari? Asan ang kasal? Bakit wala? Tumingin si Zoriana kay Ares. May bahid ng ngiti sa kanyang mga labi. Hindi siya mukhang nagulat na naroon si Ares, parang inaasahan niya itong darating. Wala nang kasal, Ares. Ano? Paano nangyari yun? Akala ko magpapakasal ka kay Adrian. Ngumiti si Zoriana nang bahagya at umiling. Tila walang bigat ang desisyon na ginawa niya. Hindi ko talaga mahal si Adrian, Ares. Sinubukan ko lang naman talaga eh. Akala ko kasi nung nawala ng mga bata ito na ang tamang gawin. Pero ngayon na alam kong buhay at kasama natin ang mga anak natin. Alam ko kung ano ang totoo at saka ayokong iwanan ng kambal. Napatingin si Ares kay Zoriana. Halata sa mukha niya ang pagkagulat. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig niya. Ibig sabihin ba nito, hindi mo talaga gustong magpakasal kay Adrian? Tumangutango si Zoriana. Oo, Ares. Gusto ko sanang makalimot nung nawala ang kambal, sobrang sakit kasi. Ang bigat ng buhay ko noon at parang wala na akong ibang masasandalan. Kaya binigyan ko ng pagkakataon si Adrian. Kahit wala naman talaga siyang puwang sa puso ko. Akala ko siya na ang sagot para makabangon ulit. Pero bakit mo tinanggap ang proposal niya? Kung alam mong hindi mo siya mahal. Nung pinilit ko ang sarili ko kay Adrian, akala ko tapos na rin tayo. Akala ko wala na talaga. Lalo na nung hindi mo man lang sinubukan na bumalik sa akin. Naramdaman ko na wala ka ng pakialam. Kaya nung inalok ako ni Adrian, napilit akong sumang-ayon. Akala ko ito ang tamang desisyon.
para makamove on. Pero kung hindi mo siya mahal, bakit mo kailangan pumayag? Na-pressure ako eh. Akala ko ito ang tamang gawin para mapatawad ang sarili ko para bumalik sa normal ang buhay ko. Pero habang papalapit ng papalapit ang kasal, nararamdaman ko na hindi ko talaga kayang pakasalan siya. Tsaka, hindi pa rin kasi kita makalimutan eh. Hindi mo ako nakakalimutan? Oo. Aris, hindi ko magawang kalimutan ka. Nung bumalik ang kambal doon ko na-realize na mahal pa rin kita. Pinilit kong kalimutan yun kasi akala ko wala na rin akong puwang sa buhay mo. Pero ang kambal. Anong tungkol sa kambal? Sinabi nila sa akin, Aris. Sabi nila, mahal mo pa rin ako, na hindi ka pa rin nagmamahal ng iba. I'm sorry dahil sa ginawa ko. Mahal kita, Aris, at hindi naman yun nagbago talaga eh. Hindi ko alam ang sasabihin ko, Soriana. Mahal din kita. Mahal na mahal pa rin kita kahit anong mangyari. Niyakap ni Soriana. Si Aris nang mahigpit, pakiramdam niya tila bumalik ang lahat ng nararamdaman niya noon. Pwede ba tayong magsimula ulit, Aris? Ikaw, ako, at ang mga anak natin. Kaya pa ba nating itamang lahat? Nakatitig sila sa isa't isa nang may halong saya at pangako. Ang lahat ng sakit at pagsubok na kanilang hinarap ay tila nawawala na sa mga yakap at tinginan nila. Biglang bumukas ang pinto ng bulwagan. Paglingon nila, nakita nila sina Talia at Teresa. Nakangiti at suot ang mga simpleng puting damit na para sa mga flower girls. Pareho nilang hawak ang tigi-isang bouquet ng mga bulaklak. Surprise! Mama, Papa! Masayang sigaw ni Tessa habang lumalapit sa mga magulang nila. Nagulat sina Aris at Soriana. Lalo na nang makita ang isang pare na pumasok mula sa likod ng kambal at nakasuot ng kanyang seremonya na kasuotan. Anong nangyayari dito? Tumakbo ang kambal papunta kay Soriana at iniabot ang mga bulaklak. Mama, ito pong bulaklak nyo para sa kasal po ninyo ni Papa. Sambit ni Tessa. Napatitig si Soriana sa kambal. Halatang gulat at walang ideya na may ganitong plano. Tumingin siya kay Aris na ngayon ay pareho ring nagugulhan pero natatawa na rin. Anong kasal? Hindi ko naman alam to ah. Ngumiti si Talia. Tumingin kay Tessa, nagsabay silang nagsalita. Kami po ang nagplano. Total po nandito na po tayo eh. Magpakasal na lang po kayo para hindi na tayo mahiwalay pa nila mama. Pareho pa rin naman na nagulat ang ekspresyon nila Soriana at Aris. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin halatang hindi ito bahagi ng kanilang plano. Natawa na nga lamang si Aris. Akala ko ba walang kasal ngayong araw? Ngunit bago pa nga sila makasagot, nagsalita ang pari mula sa likuran nila. Pwede ko namang isagawa ang seremonya kahit hindi planado. Wala namang problema kung gusto nyo. Nagkatinginan sina Aris at Soriana. Parehong hindi makapaniwala sa sitwasyon. Hindi sila handa. Wala silang plano talaga. Pero heto sila, nasa harapan ng altar. Tahimik na nag-isip si Aris bago nagsalita. Soriana, gusto mo bang magpakasal sa akin ngayon na? Wala tayong handa pero kung papayag ka pwede naman tayong magpakasal ulit. Natulala pa rin si Soriana at hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Si Aris nakatingin nga sa kanya, hinihintay ang sagot niya. May pag-asa sa mga mata. Ngayon na? Pero wala tayong handa, Aris. Wala akong suot na wedding dress. Tapos hindi natin napag-usapan to. Natawa si Aris. Hinaplos ang buhok ni Soriana na nahulog sa mukha niya. Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga nandito ka. Kasama natin ang mga anak natin. Parang ito na yung tamang oras. Excited pa rin ang kambal. Hinila nila ang mga kamay ni Soriana. Mama, maganda ka pa rin kahit wala kang wedding dress. Masayang wika ni Tessa sa ina. Oo nga po, ang saya po kasing magkakasama na tayo forever. Nadurog ang puso ni Soriana sa mga anak nila.
Hindi man ito ang inaasahan niyang kasal pero parang sakto na sa kanila. Ngumiti si Zoriana habang luhaan ng mga mata. Oo Ares, magpapakasal ako ulit sa'yo. Nagliwanag ang mukha ni Ares. Agad nga niyang hinawakan ang kamay ni Zoriana. Pareho silang humarap sa pare nang umiti sa kanila. Sige kung handa na kayo, umpisahan na natin. Nagsimula na nga ang maliit na seremonya. Ang kambal naman at proud na nakatayo nga bilang mga saksi sa kanilang mga magulang. Kahit walang engrandeng handa, ramdam na ramdam ang pagmamahalan sa loob ng silid. Tila ba ang lahat ng pinagdaanan nila ay nauwi sa isang masayang wakas. Nang tanungin na nga ng pare, ang huling tanong, tumingin ng malalim si Ares kay Zoriana. Zoriana, pinapangako ko sa iyo na kahit anong mangyari akong makakasama mo. Sa hirap at ginhawa, mahal kita. Mahal na mahal kita. Bumuhos ang luha ni Zoriana. Pero ngayon, mga luhang kaligayahan. Matagal niyang hinintay, hindi lang ang kasal kundi ang kapayapaan at pagmamahal na kasama nito. Ares, mahal kita. At kahit anong mangyari, ikaw at ikaw ang pipiliin ko araw-araw. Ngumiti ang pare at ipinahayag na nga silang dalawa ay mag-asawa na ulit. Sa harap ng Diyos at ng inyong mga anak, kayo ay mag-asawa na. Pwede mo nang halikan ang iyong asawa. Dahan-dahang hinila ni Ares si Zoriana at hinalikan ito ng puno ng pagmamahal at pananabik. Sumigaw ang kambal at tuwang-tuwa habang tumatalon. Yay! Finally! Tilinga ni Tessa. Forever na to! Segunda naman ni Talia. Nang magkayakap silang lahat, bumulong si Ares kay Zoriana. Ito na ang simula ng forever natin, love. Para sa atin at sa pamilya natin. Ngumiti si Zoriana. Sumandal sa dibdib ni Ares. Alam niyang kahit ano pang pagdaanan nila, naroon sila ngayon magkasama bilang isa at mas pinagtibay na ng mga pagsubok. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Zoriana at Ares. I-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod,
Faye, Anita Hernando, Rochan Rodriguez, Dolly Bedonia, Lolita Sikat, Avelina Bores, Josephine Abatayo, Rose Martinito, Mabel Sabug, Annie Hoson, Lorna Aguba, Emma Ruth Peniro, Maria Gurley Gakutan, Elia Evangelista Anderson, Editha Tiksay de Vera, Catherine Manadero, Veronica Dimaano, Dolly Bedonia Marites Nitura, Rosemary Floranda, May Vlog TV, Camindanao, Emelda Rico Hermoso, Ana Victoria, Emily Kinlog, Vane, Ellie Joy Perez, Bianca, Annie, Angelina Bondok, Berry from Canada, Rosario Saludsod, Ellie Manalili, Rosita Ayam, Presbyteros Rose Ostonolito, Rolly Collado, Goldfinger, Polly Barangas, Joe Viernes, Liliano Bebe, Emerin Siana, Josefina Mangahas, Mary Rose Gumahin, Arlene Rival, Flor Cabrera, Army, Anita Hernando, Emilia Tiam, Marilu Abad, Nena Ano, Lori Galaxy, Ana Victoria, Epifania Deo Caris, Ram Dev, Ann Mariano, Rosalina Herrera, Joby Hernandez Budimel, Leonisa Zotes, Flora Gumisad, Ami Regalado, Erlinda Lencioco, Elsa Opiane, Marie Cristal Hilario, Maribel Gitao, Rose Martinito, Wena, LV Candontol, Ray Land Pudadera, Nizer Sams, Elia Betinego, Pasita Eliazar, Elizabeth Centena, Cleo Waling, Marilu Borja, Emma Barbaza, Jelly Tampos, Lloyda Salon, Ellie Calopre, Natalie De Guzman, Mary Ann Ambalog, Natalie, Justin Otreo, Teresita De Jesus, Leonisa, Kidim Tez, Annalie Flor Pasita, Susan Upaga, Juliet Kaday, Rowena Eloba, Zenny De Vera, Ellie Manalili, Merlin Bilbar, Betty Losnong, Gloria Muñez, Theo Do Ravillar, Senen Orzame, Carmencita Falcon, Mila Gonzalez, Helen Murillo, Maria Luisa San Jose, Romana Gorospe, Dadina Velasquez, Rosemary Corpus, Yolanda de la Cruz, Kuya Ato, Teresita de los Santos, Annie Bonay, Mona Lisa Chiba, Emily Kinlog, Julieta Hermosura, Zenaida Porter, Rosalie Lapada, Evangeline Zamora, Marilu, Imelda Forteza, Presca Villa Havana, Geraldine De Jesus, Rosita Aldamita, Susan, Cecile De Luna, Presbyteros, Rebecca Tezuka, Irene, Dens, Maria Halog, Salvacion Manuel, Araceli, Jonah Losaria, Marilyn Babulia. Maraming salamat po at shoutout po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Thanks for listening!